Hindi ko kaya ng walang kanin, mangangatal ako sa gutom. Yan ang malimit na sinasabi ng mga tao kapag nakikita nila ako na kumakain ng walang kanin. Kung may plano kang bawasin o tanggalin ang kanin, panoorin mo ito. Pero bago ang lahat, bakit nga ba kapag binawasan or tinanggal totally ang kanin ay napakadami ng benepisyo nito sa katawan? Alam mo ba na ang isang tasa ng white rice ay merong 9 to 10 teaspoons of sugar in the form of glucose? Kung ikaw ay babae, ang quota mo ng sugar ay 6 teaspoon lang per day, hindi per meal. At kung ikaw ay lalaki, 9 teaspoon. Can you imagine kung umaga, tanghali, gabi, tigi isang cup ng rice? So that's already what? 3 times 9 or 10 is equals to almost 30 teaspoons of sugar. Kung ang quota mo bilang babae ay 6 at ang lalaki ay 9, kotang-kota ko na sa glucose mo, di ba? Eh di bale kung kanin lang yung kinakain mo na may glucose. What about other sugars? It comes from tinapay, sugary drinks, soft drinks, iced tea, may dessert food pa, may junk food pa, at kung ano pang pagkain na may sugar. So, anong gagawin ng katawan sa excess sugar na yon? I-imbak siya bilang taba. At ang matagalang consumption nito, yun ang nagkakos ng weight gain. Hindi lang weight gain, kundi pati chronic inflammation. Ano-ano yon? Diabetes, hypertension, cardiovascular disease, uric issues, at marami pang iba. Number 2, kapag binawas o tinanggal mo ang kanin, mas magaan ang pakiramdam. Bakit? Una, hindi ka antukin pagkakakain. Pangalawa, mas malinaw ang memory mo kaysa dati kasi nababawasan ang brain fog. Pangatlo, maliksi ang kilos. Pang-apat, hindi mo mararanasan yung tinatawag na energy crash o biglang pagbaba ng energy mo pagkatapos kumain. And then after 2 hours, gutom ka na naman, nag-iisip na uli ng bagong kakainin kasi kinakailangan mong punan yung gutom mo. And then, last but not the least, na benepisyo ng pagbabawas o pagtanggal ng kanin, tipid sa pera, tipid sa oras, tipid sa pagod. Tayo mga Pinoy na sanay na may kanin. Diyan tayo nabuhay. Food staple natin yan. Kaya hindi yan pwedeng basta tanggalin. Pero kung dito ka magpapayat at improve ang health mo, ito yung mga tips na ibibigay ko sa iyo kung paano matatanggal ang kanin. Number 1, huwag biglain ang pagtanggal ng kanin. Pumili ka ng mealtime para gawin ito. For example, sa gabi muna, tanungin mo yung sarili mo, kaya mo bang tanggalin siya na nasa bahay ka kasama yung pamilya mo? And then, if tatanggalin mo siya, ano ipapalit mo? Karne ba, itlog, gulay at mga kauri? Huwag lang tinapay at mga carb-loaded foods. Number 2, pakinggan mo yung katawan mo. Bakit tayo nangangatal o nahihilo kapag biglaan natin tinanggal ang kanin? Ito ay dahil ang katawan mo ay nasanay na may kanin at hinahanap ng katawan mo ang glucose na nakakasanayan niya bilang source of energy. Kaya pag hindi mo siya naibigay, parang kang addict, mangangatal ka talaga, mahihilo, manlalamig, parang papanawa ng ulirat. Yun ay dahil nasa state ka pa ng carb dependence. Pero kapag unti-unti mong sinanay ang sarili mo na binabawasan siya, tinetrain mo ang katawan mo na hindi na maging dependent dito. Anong nangyari kasi sa akin, nasa work ako noon, tinanggal ko ang kanin, so tanghalian yun. Ang naging effect, nangatal ako sa gutom, nahilo, nanglamig, hanggang sa nag-decide ako na hindi ko kaya. Pero pagkatapos kong limi-limiin yung pangyayari, nagsagawa ako ng research, nag-decide ako na gabi tanggalin. Pumili ako ng mas convenient na time para sa akin. Ang pinaka-convenient na time sa akin back then is yung nasa bahay na, wala sa work. Meron kasi magutom sa trabaho, hindi ka makapag-focus. Pero pag nasa bahay ka, at least kung talagang mangangatal-ngatal ka, at least meron kang immediate na source ng food na pwedeng punin. Then pinakaramdaman ko ang sarili ko and napansin ko nun unti-unti, nag-a-adjust yung katawan ko, hindi ko na naramdaman yung pangangatal, panghihilo, at panghihina. Number 3, kung hindi mo pa talaga kayang wala o binabawasan mo ang kanin, pwede mong palitan yung white rice ng shirataki rice or Japanese rice o yung tinatawag nila konjac rice. Ito yung isang klase ng kanin na non-starchy. Yung kasi existing nating white rice ngayon, starchy, kaya mataas ang glucose. Ito non-starchy, at ang bawat serving niya ay meron lamang 1 gram ng net carb. Ganon kababa. Ang lasa nito ay para din lang kanin, pero hindi ka tataba. Marami nagtatanong, pwede po ba yung brown rice or black rice or red rice? Actually, nasubukan ko na yan before and hindi masarap ang lasa.
lasang kulang, pipilitin mong lulunin, sayang lang ang pera. Another thing, matagal iluto, madaling mapanis. At yung na-realize ko, hindi tayo mamatay ng walang kanin. Yung sinasabi ng mga Pinoy na rice is life, no. Actually, mas maraming benepisyo ang walang kanin. Katulad na nabanggit ko kanina. Hindi naman ibig sabihin nun na dahil nakamulatan natin ang kanin ay hindi po pwedeng tanggalin. Hindi rin naman ibig sabihin nun na dahil ikaw ay nangatal noon, pinanghinaan ka na ng loob, sasabihin mo agad hindi mo na kaya. Kung decided ka talaga na tanggalin mo ang kanin, planuhin mo muna mabuti. Anong ipapalit? Kailan sisimulan? Anong mealtime siya tatanggalin or babawasin? Paano ang pamilya? Suportado ka ba nila sa weight loss goal mo? At huwag magpadala sa pressure ng mga kaibigan or kamag-anak dahil you're eating differently. Kasi pag hindi ka nakakanin, you eat differently. Kasi marami sa mga people nga nakakanin tapos ikaw wala. Okay lang yun. Natural lang yun. Kapag ka kasi, if you're doing things differently, be prepared for it. So kung may paplano kayong tanggalin ang kanin, good luck. Sana magawa niyo ng dire-diretso. And always remember to focus on your goals. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.